mga substandard at peking appliances na ibinibenta online. Galing po China yan, baka hindi po ninyo alam. Yan po, pinapatay nilang industriya ng mga kumpanyang Pilipino. Anyway, nasa linya po ng aming telepono si Miss Carol Yao ng Tough Mama Appliances. Magandang umaga po, Miss Carol Yao. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We are live po sa PTV Network nationwide at Radyo Pilipinas. Magandang umaga po, Miss Carol. Good morning. Hi, good morning po. Opo. Ma'am, tama po ba itong nabasa ko sa mga pahayagan ngayon ay umaaray daw po, hindi lang naman po kayo, kundi lahat ng mga corporations, company na sa manufacturing ng mga appliances, equipment dito po sa ating bayan, ay umaaray dahil nga po dito sa mga pagpasok ng mga appliances na galing sa ibang bansa na in-order online na hindi dumadaan sa mga quality control, hindi rin na-check ng DTI. Kaya dahil mura, doon nag-order mga kababayan natin. Is this correct, Miss Carol? Opo, actually, unregulated po yung mga nagbebenta ng appliances online. Alright. With this regard, ma'am, okay, so may chances po ba na patuloy pag ito po hindi na-regulate ng DTI, baka malugi ang mga kumpanya ninyo at evidently ay baka magsara in the near future kung hindi po ito ma-regulate at hindi masaayos, Miss Carol. Hindi lang po inyong kampanya kundi iba't ibang kumpanya ba yan? Nabanggit natin, mga Eureka, Hanabishi. Opo. Actually, ang pinag-uusapan din po, actually, it's the whole country, actually. No? Because ang DTI, marami po silang nire-regulate na item. Hindi lang po appliances. No? So, kasama ang mga bakal, semento, tiles, fire extinguisher. Ang dami po nila actually items, which appliances is only one of the what we can call certificated product. So we have to all go through a certification process na napakamahal at napakatagal ng certification process. It means dadaan ka sa mga pagsusuri, pag-test, para pumasa ka, bago pa pwede magbenta sa market. No? Unfortunately, itong mga nasa online, no, products no, nasa online, na certificated supposed to be, hindi po sila nare-regulate, nahuhuli. Wala po sila kahit anong multa. Nako. No? And then also, wala rin silang VAT component, no? Wala rin silang tax component. So, hindi po nakakatulong rin sa bayan. Kaya pala mura. So, talagang nandun na lahat ng risk. Nandun na. Opo. Tsaka kasi wala sa itsura. Kasi ang gaganda po minsan ng appliance, pero wala po sa ganda yung appliance. Nasa laman, nasa loob po ng appliance, yung quality ng appliance. Ang problema pa dito yata, Miss Carol, mga wiring nasusunog. Kagaya ng mga rice cooker na yan, suddenly iiwan mo dahil rice cooker. Pagbalik mo, yung bahay mo ang naluto. Yun ang delikado. Di po ba? Kasi po, may mga certain standards po sinaset si DTI, si BPS, no, na may mga safety shop sila. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin hindi siya masisira. Pero kung nagamit po natin at in case na nag-overheat, mag-automatic shut off. So, ito yung isa sa mga regulation ng DTI na para ma-ensure yung safety ng mga consumer. Wala ring warranty siguro yan. So, malamang sa alamang, puro to mga peke. Peke talaga ito. Ma'am Carol? Opo. Okay, sige. Anyway, ma'am, mamaya po, magfa-file po ako at 10 ng aming mga kasamahan sa Kongreso ng isang resolution, ng isang bill by Aljo to regulate itong pagpasok ng mga imported kuno na mga gamit, na mga substandard naman, para may laban itong mga kumpanya. Mantakin mo, ma'am, with your estimate, mga ilang kaya ang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya, yung mga Philippine corporations, companies na katulad ho ninyo, mga ilan yan? Aabot ng 100,000 na empleyado, ma'am? Kung I think
more than Pogo po yung industry po ng appliances. Ang dami. We are bigger than the Pogo. Oo. We are, I think, because wala solid data as of Yes. now, no? But Yes. it is estimated to be more than 200 to 300,000 people affected, Patay. including the contractuals, yung mga nagbebenta po sa mall natin. Kawawa naman. Kasama po sila, yung mga engineer, Alright. no? So, laki pong industriya po ang maapektuhan nitong mga unregulated appliances online. Mhm, tama. Anyway, ma'am, ay salamat po. We would like to thank you, your company, and the whole group for bringing this to our attention. Hindi po alam ng mga kababayan natin. They thought na with buying sa mga online na nakakamura sila pero delikado pala yung safety. Pangalawa, it will really kill jobs na 200,000 plus na trabaho by Aljo. Mawawalan. Problema na naman ng gobyerno saan dadalhin itong dalawang. Di bali po, Ms. Carol, what I can promise you today po as we speak, pinafile na po yung resolution ng aking Chief of Staff dyan sa Congress para gumawa po ng batas. Pangalawa po, I will ask the Speaker of the House later to have a meeting with you, with your group, para immediately we can do something about it, and with the DTI and the Bureau of Customs. Well, is that okay with you, Ms. Carol? Yes po. Just talk. Opo, opo. All right, okay. Maraming maraming salamat po, Miss Carol Yao, Thank you rin CEO ng Tough Mama. Undersecretary Nograles, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po. Kamusta po kayo, sir? Ay, mabuti naman sa awa ng Panginoon Diyos, ma'am. Si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bindio. Good morning Live po po tayo sa PTV Network at sa Radyo Pilipinas. Ma'am, my first question is, ito po, inatawag ang atensyon ko pa Friday pa po ng mga maliliit na mga, or hindi naman maliliit, kundi mga companies natin na nagmamanufacture ng mga appliances, etc. na pinapatay daw po ng mga online shops ito pong industriya natin kasi itong mga dalawang kilalang online shop, diretso pala ito sa China. At pag for example, mag-order ako ng rice cooker, aba ay darating in 4 days, galing pala ng China yun. Pero, ang problem nito, hindi na po siya dumadaan sa quality control ng DTI, hindi na po na-check ng DTI, unlike itong mga appliances natin na gawa din sa Pilipinas, katakot-takot ang mga quality control check ng DTI, Undersecretary. Sir, ito po, totoo po nakakabahala yung ganyang pangyayari, no? Pero po kailangan din natin po i-point out, no? Ang DTI po kasi, ang role po ng DTI, pagpapatupad po ng mga product standards, consumer protection, kaakibat po namin, ang kailangan po namin katulong ang Bureau of Customs. Okay. Kasi sila po ang nagko-control ng pagpasok ng mga imported goods dito sa bansa. So yung nangyayari po ngayon na siste, yung mga pag-order natin online, hindi na po kasi nakikita ng DTI kasi mula doon sa imported or yung overseas na seller, dumediretso na po yan, lalapag na yan sa isang warehouse dito sa Pilipinas. At from that warehouse, diretso na po yan sa consumer. So kami naman po sa DTI, kailangan po natin makipagtulungan sa Bureau of Customs para itong mga warehouse, saan natin makikita itong mga produktong uncertified na hindi dumadaan sa PS license at saka yung ICC process ng DTI. Kami naman po kasi, limitado rin po ang power namin kasi halimbawa itong mga warehouse na to, private property po yan. Bago tayo makapasok, kailangan natin ng search warrant. Pero hindi po ba, my question ma'am is, kailan papasok dyan ang customs? Pagdating, di po ba dapat pagdating sa warehouse, papasok na dyan ang Bureau of Customs? Yes, sir. Yes po. At pag nakita nila na yung mga produkto, halimbawa electrical appliances, kailangan yan ng PS license or ICC sticker mula sa DTI. Kailangan po abisuhan kami. Kasi kami po, ang makikita namin, ang mangyayari dyan, sir, mag-aabang na tayo sa tindahan. Tama. Dito sa ganitong lagay, hindi na po talaga tayo magkikita niyan sa tindahan kasi rekta na sa consumer. Diba? So what you need, ma'am, is what you need is a law. There must be a law to regulate all this.
Yes, sir, pero kami rin po, meron din po tayong tinatawag na Internet Transactions Act na ang DTI po ang regulatory agency. Dito po, kahit papano, meron tayong control dahil meron pong power ang DTI ex parte. Ibig sabihin tayo na po, magpapa-issue tayo ng takedown order kapag yung online marketplace at saka yung merchant niya, meron siyang binibenta na produkto, halimbawa electrical appliance, na makikita mo on its face na wala siyang ICC or PS license, pero madalang to, sir. Kasi hindi naman nila i-broadcast, hindi naman nila ilalantad na wala silang PS mark or ICC sticker. So again, kailangan po natin yung tulong ng mga marketplace kasi diyan naman po naglipana eh. Paano nila mapopolice yung sariling merchants nila na nagbebenta sa platform nila? All right. Okay, Under Secretary Amanda, that's what we're trying to do now. Mabuti po, this was brought to my attention. And today po, as we speak, my Chief of Staff is already filing a House resolution to look into this problem and probably create a law that will protect our local industries, Madam Undersecretary. Yes, ma'am. Sir, napakagandang initiative po yan, Sir Kong Tulfo, no? Ang masasabi ko lang po, dapat po siguro magkaroon tayo ng regulation of warehouses. Ayun, Lahat sige po. po ng warehouses. Kasi nangyayari, pagbagsak po dito sa Pilipinas, pagpasok sa warehouse, hindi na natin alam. Blind na tayo, sir, kasi private property yan. Correct. For the protection of consumers, dito tayo dapat manghuhuli sa warehouse. Hindi yung aantayin ko na sa retail store, doon tayo mag-aabang sa tindahan. Konti-konti na lang yun, sir. Alright. So napakaganda pong idea yan, sir, to file that house Minsan pa dyan, galing talaga sa warehouse yan. Kong, Under Secretary Amanda Nograles ng DTI, thank you for your time with us this morning. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, sir. Thank you po. Okay. Samantala, yan, sa linya na rin, si Sir Carlos Oñate ng Trade Union Congress of the Philippines. Magandang umaga po, Sir Carlos. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We're live right now sa PTV Network at Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning po. Magandang umaga din po Kong Erwin at Sir Aljo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Kausap ko po yung ilang representante ng mga Philippine industries, yung mga gumagawa pa ng mga electric pan, tulad po ng mga Tough Mama, Hanabishi, Eureka, etc. Mukhang pag pinagsama-sama nyo pa pala lahat ito meron silang 300 mga empleyado kasama ng mga sales representative nila sa mga mall, sa mga factory. Nanganganib na mawalan ng trabaho dahil daw po dito sa mga online shops na nagbebenta ng mga appliances na rekta na galing China na hindi na dumadaan sa DTI certification, standard or quality check, diretso na from China, diretso na sa bahay mo because of this online. Ang tanong ko po dito, sir, ano po kaya magandang magawa dito? Or meron po ba kayong suggestion para makontrol ito at hindi mawalan ng trabaho itong halos 300 manggagawa natin, sir, na nasa Philippine industries? Sir Carlos. Opo, unang-una po nagpapasalamat po kami dun po sa inyong naging inisyatibo na makipag-usap dito sa ating mga manufacturer at kagaya ho nung nabanggit nyo, nakita nga ho namin sa mga dyaryo din na libo-libo ho yung trabahong maaari hong maapektuhan dahil dito ho. No? So kami yun, ibigyan diin yung pagsunod ho dun sa ating mga batas patungkol ho dito sa pag-import o export ho nitong mga produkto na to kasi kagaya nung nabanggit nyo, nakakalusot ho sila dun sa mga certification. No? Ang sa kasamaang palad ho, no, hindi lamang ito paglabag dun sa batas pero ito ho ay may epekto ho sa mga manggagawa at lagi ho natin tatandaan kapag nag-uusap po tayo kagaya ng daan-daan o libo-libong manggagawa, meron pa hong 4 o 5 iba pa pong miyembro ng kanilang pamilya na maaari hong mapahamak at sila ho ay mawalan ng trabaho. So agree po kayo na gumawa ng isang batas ang Congress para maprotektahan itong mga industriya na ito para hindi magsara, entonces para hindi mawalan ng trabaho ang halos 300 mga kababayan natin na mawalan po ng hanap buhay because baka mag-shutdown itong mga local industries natin, Sir Carlos.
Opo, pangunahin ho sa aming mga priority yung pagpaalaga at pagpapayabong ho dun sa ating mga local na industriya. Lalo na ho, di ba nakapagpasa rin ho tayo ng batas na trabaho para in labor and employment plan. Tama. Meron ho tayo dun target na 3 milyon na bagong trabaho. So ito hong isang batas ho na magpapangalaga dun sa ating local industry ay hindi lamang ho poprotektahan yung kasalukuyang trabaho, pero siya ring lilikha. Kasi once na safe, once na secure, at once na progressive po itong industry natin, salamat po sa mga inisyatibong katulad ng sa inyo po, ay mas dadami pa ho yung mga trabaho na dito mismo sa atin, yung sariling atin ho, na mga manggagawa na sana ho mabubuhay na sahod at permanentang trabaho po. Okay, thank you po. Ginoong Carlos Oñate, Trade Union Congress of the Philippines. Kong, nasa linya din si Attorney Rodel Taton ng Consumers Union of the Philippines. Attorney Taton, magandang umaga. Kasama natin si Kong Erwin Tulfo. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga ka, Erwin and Aljo. Magandang umaga po. Sa reaction lamang po ng inyong grupo, syempre, consumers, ang inyong pong grupo, tayo mga consumer, kasama na po kami dyan, we'll always look for yung mga mura na mga pero quality na produkto. May problema daw tayo ngayon, sir. Nagrereklamo po ito mga local industries natin na pinapatay na po ng mga online shops dahil direkto na pala itong nag-o-order sa China ng mga appliances, rice cooker, oven toaster, electric pan. Hindi na dumadaan sa DTI. Mura nga po sila kasi yung local industries natin, katakot-takot, babayad ng VAT, tapos quality control, yung kanilang mga produkto, magsasara. Ito po ang problema. So, we need to create a law, which we are doing now in Congress, para ma-regulate po ito. Pero definitely, ang mangyayari ito, medyo tataas yung produkto, yung presyo ng konti. Kasi nga, yung quality, maganda na yung quality, Attorney Rodel. Ano pong reaction nyo rito, sir? Thank you very much, Erwin, Congressman Erwin, on this proposal of yours, no? Kasi I think one of the items na titingnan natin dito is on the enforcement, internal and external, no? Especially with these items na nabibiktima natin ang mga ordinaryong consumer, ang even our workers na nagtatrabaho dito sa mga companies na ito ay also consumers. So the right to safety, the right to information, the right to choose of our people are affected, no? And mura nga ang isang bagay or ang isang produkto, pero hindi naman nasasang-ayon sa standard. So ang problem dito is ma-compromise natin ang safety. Unang-unang safety, no? Mura ang nabili mo kung rice cooker, pero masusunog naman yung bahay mo sa kalaunan. So I think we really have to be careful about this, and what we are always telling our consumers is we have to be cautious kung mura ang presyo na nabibili natin online kesa sa what is really in the market. Kasi kung masyadong mura, dapat maghunos dili po tayo, mag-isip muna tayo before buying something na mas mura nga, pero the safety is compromised, no? And marami na tayong nakitang mga Pilipinong naging biktima on this, and this is happening every day, Congressman Erwin. And we are very supportive of this action to really look into these items, kasi bakit nakakalusot siya sa customs? Bakit siya nakakalusot dito sa ating mga enforcers? Is it a problem on the enforcement policy or simpleng nagbubulag-bulagan lang po ang mga dapat tumitingin dito? So I think I call also for the Bureau of Product Standards, sa DTI, and sa customs and our enforcement mechanism. Okay, Erwin. thank you po. Alam mo, sa Attorney Rodel, thank you. Akala ko po syempre always ang target natin consumers yung kasama makakabili ng mura, makatipid. Pero with what you've said na we also look for the quality, maraming salamat po. It will really be a big factor sa paggawa po namin ng mga batas para po sa mga manggagawa rin natin. Thank you po for your time, Attorney Rodel Taton, Pangulo ng Consumers Union of the Philippines. Good morning po to you. Thank you very much. Good morning. Thank you.